Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Buguso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at hold the Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito pong inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS, DWAD, 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At kasama natin si Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon, Dr. J. Happy Easter. Happy Easter sa lahat. Ano? At nagharapan ba ng itlog? Anong itlog ang hinahanap? Sabi ko nga doon sa isang personal post ko, itlog, pwe! Di ba? Nakita mo yata ay Dr. J. Pero Dr. J, no, natatapos nga lang ng Semana Santa, no? At yung natin, no, inaalala natin yung yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, no, doon sa Kalbaryo, no? Pero hindi doon natapos yung Dr. J, no, na muli siyang nabuhay, nung after 3 days, no, noong linggo ng pagkabuhay. So, yung tinatawag ng iba na linggo ng pag-asa, no? Hindi kasi minsan di ba ang medyo minsan kasi pasitabi po dun sa mga ibang religyoso, no, na minsan kasi ang sinasabi nga nila Dr. J, no, hindi daw muna siya mag-iingat daw siyang madapat, baka magkasugat, patay daw ang Diyos, no? Pero hindi po ito, hindi po huli naman ang Diyos. Atin na po itong inaalala, no, yung sakripisyong ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, no, noong mga panahon yon. Pero before that, Dr. J, no, alam mo naman, syempre, marami ring nag-outing, no? Kasi usually, nakagawian na ng mga pamilyang Pilipino na lumabas at magsama-sama. No, usually nagpupunta sa mga beach o mga swimming pool. Pero ito, Dr. J, no, itong isang kaibigan pala natin, no, itong kanyang pamilya, no, si Dr. Ronald Nabata, no. Ito okay, ay si Dr. Ronald si Dr. di ba? Ito ay dati kasamahan din natin sa media, Dr. J. Yung kanyang anak na si Kuya Mark, no, na bata, no, meron siyang ino-operate na resort ng kanilang pamilya, no. Ito yung tinatawag na Camp na Bata. Nakita ko na ito, Dr. J, sa Facebook. Ang bilis ng developments dito sa Camp na Bata, Dr. J, no. So parang sinasabi nga nila, kung gusto mo daw habulin yung golden sunset, no, sumisid o mangisda, mag-enjoy ng sariwang seafood. Nakikita ko kasi sa mga picture, Dr. J, daming seafood, no? Kasama yung mga pamilya, barkada magmamahal sa buhay. Dito daw dapat sa Camp na Bata, meron ditong tent pitching, no? Tapos meron daw car or moto camping, pwede kang magdala kasi di ba, uso ngayon, Dr. J, yung mga auto, mga kotse, meron na silang mga no? May mga nakakabit na camper, no? Oo, no? Tapos ang maganda dito, Dr. J, kasi usually yung ibang mga ganito, yung mga campsite na to, walang malinis na comfort room. Ito, pinagmamalaki ng pamilya
lalo na ni Kuya Mark na bata, malilinis daw ang comfort room dito. No? Hindi, maayos. Oo, ay ang mahalaga dito, cozy daw ito ng tambayan, no? Tapos, ang isa pa raw na pinakamahalaga sa kanila, yung mga staff nila, very friendly, Dr. J, no? No? Yan ang maganda, no? So, dapat yata ay maimbitahan tayo dito. Dapat Dr. lang, Ronald imbitahan Bata, tayo. no? Saan ba yan? Ito ay Dr. J, ito ay mismo sa tabing dagat, no? Ito ay nasa Sitio Marupit, Barangay Lipay, Palawig, Sambales, no? Yung sa mga nagnanais po na pumunta dito sa napakaganda po na resort na ito, no? Kayo po pwede niyo na ho na itong ipin na lang sa Google Map, makikita niyo naman po Camp Nabata Beach Resort, no? Kayo po tingnan niyo ho, meron din silang Facebook page, no? Camp Nabata, no? Tingnan niyo po ang kanilang Dr. J, matatakam ka doon sa mga seafood eh. Ano yan? Maaring huli nila ito no? Galing sa dagat mismo. Maganda yan pagka bumaba na ang presyo ng gasolina at saka krudo. Pwede nagbiyahe uli. Ang presyo ng diesel fuel talagang malulula ka. Yun na nga, pero mabuti na lang, I'm sure, yung mga marami rin kasi siyempre, Dr. J, kung marami naman kayo, ito'y worth it ang trip na ito. No? So, tangkilikin po natin itong Camp Nabata Beach Resort. No? Pagmamayari po ito ni Kuya Mark Nabata, na anak ng ating kaibigan na media man din ito, no? Si Ronald Nabata. No? Doc Ronald. So, yung pag-outing sa ngayon, dahil sa summer, nataon na summer, kaya lang yung prohibitive ang presyo ng fuel. Maganda pumunta dyan, pero kung titingnan mo yan, lalo na kung may pick-up truck ka o SUV na diesel ang gatong, baka ang isang full tank mo 9,000 pesos. Talaga kayo. Marami nga ako nalalaman na gusto na magbenta ng kanilang mga pick-up trucks at saka SUV na mga diesel at gusto bumili ng electric vehicles ngayon, Dr. Al. Totoo yun, Dr. J. Ito na may napaka-practical sa panahon ngayon dahil naman, siyempre, tayo ay nasa state of, National Energy Emergency. Pero, Energy crisis. Pero, bagamat nagdeklara tayo, nagdeklara ng ganitong national emergency, si Pangulong Bongbong Marcos, patuloy yata tayong pabulusok pababa dahil pataas ang presyo ng petroleum products, Dr. J. No, hindi lang yan. Alam mo naman, siyempre, LPG, 500 na itinaas niyan, no? 500 na per 11 kilograms yata. Hindi lang yan. Tumaas ang bigas. Tumaas ang sukal, no? Pasensya na ho sa DTI, pero kami rin yung nagmamatsyag sa presyo ng mga bilihin, no? Lalo na yung mga consumer. Wala pa naman. Pataas. Ganito yan eh. May nakita nga ako uling. Isang sako daw 700. Mga kababayan ko, I will advise you against using uling. Mas malaki gagastusin ninyo pag uling ang inyong ginamit kasi walang control yan eh. So ang presyo ngayon na Dr. R ng LPG 1,660. Yata ang isang kwan, Pero sasabihin ko, preferred pa rin natin ang LPG na gamitin as long na available yan. Kasi pag uling, pare, ang ibig sabihin yan, kakalbuhin na naman itong nag-uuling ang mga kabundukan natin. Yung mga punong kahoy doon, puputulin, gagawin na uling dahil mayroong demand. At hindi naman nakakatipid sa uling. Kasi ang uling, pag nasintihan mo yan, tuloy-tuloy ang kanyang pagsiklab. Hindi ho yan katulad ng LPG. Pag naluto na yung pagkain mo, papatayin mo. Ang gagawin mo sa uling, wiwisikan mo ng tubig yan. Pero kailan patuyuin mo uli yan bago mo magamit. Very inconvenient, mga kababayan.
At ang pinakamaganda siguro, ang gawin na lang natin ay iplano ang pagluluto. At siguro mayroon namang mga microwave dyan. Pag ininit na lang natin yung pagkain natin sa microwave na lang. O di kaya may mga electric stove, bumili na lang ng electric stove muna kung namamahalan kayo sa LPG, Dr. R. Pero nakikinita-kinita na rin natin, Dr. J, no? I'm sure, no? Siyempre dahil ito ay alam mo naman yung ating mga power plants ay gumagamit rin ng produktong petrolyo, no? Ay hindi nakikinita-kinita ko nito pag hindi pa na-address ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos itong napakalaking problema ng pagbulusok ng presyo ng petroleum products natin. Dr. J, ay sigurado, no? Maaring maapektuhan ang presyo ng ng kuryente. No? Hindi Tataas lamang talaga dito ang sa Metro kuryente. Manila, no? Kundi sa mga probinsya, kahit pa yung mga cooperative o mga private operators bukod sa Meralco, sigurado apektado sila. Mabuti nga kamo, ang malaking bahagi ng ating pinagkukunan na kuryente natin, coal-fired plant, no? Yung mga uling ang gamit, yung carbon, yung nagagaling sa lupa. So, hindi masyado pang tumataas ang presyo niyan. Kaya lang, ang isa na problema diyan, pag inaangkat mo yan, gagamit din naman ng crudo, ng oil ang mga barko. So, mayroon din kaakibat na pagtaas sa presyo ng kuryente. Apektado lahat ang buong mundo, ano. Ngayon, alam nyo itong mga kanina may binabasa ako dito sa sinasabi nitong si Dave Gomez na PCO. Ito yung PCO ng Malacanang, Department of Dr. R. Ano bang PCO? PCO, Communications Office, no? Presidential Communications Office. Ito ba si Dave Gomez ba itong boss ni Claire Castro? Oo, ito yata yung boss ni Tita Claire. Anong sinasabi niya? The palace on Sunday warned against spreading false information on the energy crisis to mislead the public about energy security, supply, or pricing, saying people who create and spread them would face charges. Ngayon, ang masasabi ko naman dyan, para walang lumalabas sa fake news, kayo po ang maglabas ng informasyon sa taong bayan, ano. Kasi natural, maraming speculation. Kanina nga, nabasa ko, kahapon the other week pa, naabot daw yung diesel fuel ng 170 pesos, Dr. R. So, Totoo yun, Dr. J. Nabasa ko rin yun. Hindi mo na magagamit yung Starix Pro. Ang magagamit mo na lang yung di gasolina mo na magandang sasakyan. Kaya alam mo, Dr. J, kaya advisable din ngayon, no, na lalo na yung mga nagmamaneho na palimit ay isa lamang sila o dadalawa lamang sila na gumagamit ng ng sasakyan. Mas maganda nga sumakay na lamang muna ng mga pampublikong sasakyan. Naalala ko ito, Dr. J, no? Very convenient. Kahit ako, Dr. J, minsan ako ay nagpa-full tank, no? Nagpa-full tank ako ng mga sasakyan, no? Pero mas ginugusto kong mamasahe dahil medyo marami na mga conveniente na na pampublikong sasakyan. Lalo na yung mga point-to-point na yan, Dr. J, no? Kailan lamang nabalitaan ko itong RRCG, no, transport, no, naibalita sa akin na meron na daw gumagana na point to point, no, na bus magmula sa Batangas City hanggang dito sa may airport, no, sa may Terminal 3 sa kabila, no. Doon gumagana na daw 'yun, Dr. J. Very convenient ito. Isipin mo, hindi ka magpapalipat-lipat tapos makakatipid ka pa. Paano kung dadalawa lamang kayo, no? Ang Batangas City, siyempre, hanggang sa airport, medyo magastos rin yan, Dr. J, no? Tama. So, very convenient ito. Ito yung mga magagandang, maganda rin i-considera na tayo ay sumakay muna sa mga public transport, no? Dr. J, lalo na yung mga pagtaas ng presyo, lalo ng crudo at gasolina. Pero, Dr. J, no? Mabalikan ko lang yung sinabi mo, na sinabi ni PCO, no? Dave Gomez.
Hindi pa kailangan lamang, Dr. J, may mga conflicting statements din. Ang ilan sa mga tauhan ni Pangulong Bongbong Marcos at si Bongbong Marcos, no? At si Pangulong Bongbong Marcos, may mga conflicting statements din sila. Makukonsidera ba natin itong fake news? Di ba? Kung ganon. Kaya nga, mahirap, kasi pagka-opinion, pag sinabi ng tao na opinion, ang opinion ko dyan, baka tumaas ng hanggang 200 ang presyo ng diesel fuel. Ibig mo sabihin ba, fake news yan? Opinion ng tao yan eh. How can you discern now between an opinion and a fake news? Kasi ang karamihan, nagbibigay ng balita o opinion ng mga vloggers. Nasa internet yan, yung sa YouTube, nasa Facebook. Tayo, hindi tayo pwede magbigay ng fake news kasi nasa mainstream media tayo. Nasa radio tayo, meron tayong radio program. Mainstream media tayong dalawa. So, alam mo, katulad nga yan, kahapon, nagbabasa ako ng Facebook, nakita ako, mayroon silang sinasabi na ito daw si Pangulong Bongbong Marcos ay mayroong malubhang karamdaman. So nakikita natin yan na talagang ang daming share niyan, maraming lumalabas na ganyan. At ang isa pa ang isa si Congressman daw yung taga Quezon, ganun din, meron ding malubhang karamdaman hindi natin alam kung ano ang nagiging totoo diyan. Kailangan ngayon maglabas ng pasubalian yan ng ating pamahalaan, yung mga ganyan na lumalabas ng mga balita na hindi natin malaman kung nagsasabi sila ng totoo. Pero kanina, tiningnan ko sa Philippine News Agency. Sabi naman ng Palasyo, not true. Palace says on claims PBBM diagnosed with colon cancer na stage 4 daw. Ito yung pinapalabas ng mga Hindi natin ngayon malalaman, Dr. R, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Dr. R? Matanong ko lang, Dr. J, ito bang PNA na to, no? Philippine News Agency, ang nagpapatakbo ba nito ay mismong Presidential Communications Office, no? PCO ito. Kung PCO ito, naturalmente na maaring magkaroon ng doubts, no? Dito sa statements na luna ng PNA dahil ito ay managed rin pala ng Presidential Communications Office, Dr. J. Pero mabalikan ko lang yung sinabi mo. Tama yung sinasabi mo, ito'y kalat na kalat sa social media, no? Sinasabi nila na mayroon ng stage 4 colon cancer si Pangulong Bongbong Marcos, no? Ang nakakagulat kasi, Dr. J, maaring naobserbahan ko lang. Aking opinion, ang nangyari, Dr. J, marami kasing supposedly mga managed pages o mga pages na nagsusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na maraming posting nung Easter Sunday na may pagbati magmula sa sa unang pamilya, sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung ito'y iyong ihimayin, Dr. J, ang mga litrato doon, Dr. J, mukhang 10 years ago. No? Ito'y hindi present. Kaya nagkakaroon ng doubt ang mga tao, lalo na sa social media. Siyempre, nagtatanong ang mga tao, nasaan ba talaga si Pangulong Bongbong Marcos? Kasi ako, kung titignan mo, Dr. J, kung ako ang Pangulo, magkakaroon sana ako ng Easter message, no? Video message para sa mga Pilipino. Pero wala tayong nakita parang Easter greetings magmula kay Pangulong Bongbong Marcos, Dr. J. So, ibig sabihin, mayroong abnormality sa mga pangyayari, Maaari, no? Kasi hindi siya nakikita eh. O maaari naman talagang may sakit, pero hindi. Yung dati niya sakit, di ba, diverticulitis, yung yun ang statement ng Palasyo. Pero kasi ngayon, kumakalat, kaya ako talagang masasabi ko na tayo naman sa mainstream media, bago tayo magkomento, ay inaalam muna natin. Kaya lang hindi talaga mapigilan na itong mga vloggers naman
na nagpo-post sa kanilang mga vlog na nagsasabi nito, hindi kaya tuloy nalilito na ang taong bayan. Kaya tayo, kahit tayo sa mainstream media, hindi natin alam kung alin ang totoo o hindi. Tayo nagkukomento lang. At dapat naman ang siguro ang Pangulo naman ay magpakita siya para naman mawala itong mga haka-haka tungkol sa kanyang kalagayan, Dr. Art. Totoo yan, Dr. J, no? Kasi very critical, no? Critical na dapat ipaalam ng palasyo o ng Pangulong Bongbong Marcos kung ano talagang kanyang kalagayan, no? Dahil nagkakaroon na ng patutak na spekulasyon na umabot na nga ng stage 4 cancer na daw siya. No? Kasi alam mo, Dr. J, kasi napakahalaga nito kasi dapat kasi, no? Kung hindi natin sinasabi, no, kung sakali man na ma-incapacitate ang isang presidente, no, ng ating bansa, Dr. J, dapat ito'y maideklara dahil kailangan natin na masigurado na may continuity yung gobyerno natin, Dr. J, no? At kasi dahil pag kailangan rin natin na maging stable, di ba? Hindi pwede na meron tayong loophole, meron tayong ano, no, may blanco. No? So kailangan talaga kung meron man, hindi natin sinasabi na may sakit ang Pangulong Bongbong Marcos dahil kaya parang kani-kanina lamang nagbigay ng statement si Tita Claire, no, na fake news daw ang mga haka-haka sa social media, no? Kaya nga sinasabi ni Auntie Claire, dapat daw mas umaangat daw yung mainstream media kaysa sa SOCMED. Pero alam mo ako, ang pananaw ko dyan pare-parehas lamang tayo, no? Kaya lang mas malaki kasi responsibilidad natin dito sa mainstream media. Pero kailangan na, tama ka Dr. Neil, dapat sila ay magbigay na maayos na kung gagawin nila magkakaroon ng panayam kay Pangulong Bongbong Marcos para nang malaman rin ng taong bayan kung ano talaga ang kanyang kalagayan. Napakahalaga nito, Dr. Jane, no? Sinasabi nga ng mga nasa SOCMED dahil nasa konstitusyon naman ito, no? Importante na maideklara ng Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang talagang kalagayan niya, no? Yung lalo na yung kanyang kalusugan. Diba, Dr. Jane, no? Mahalaga kasi na malaman natin ng taong bayan kung anong talagang kalagayan. Kasi involved dito ang bansa natin being he is the President of the Philippines. At natural siya ang leader natin na kailan alam ng taong bayan ano ba talaga ang kalagayan ni Pangulong Marcos. Totoo. Dr. J, ano yan yan ay tinatawag na constitutional transparency, no, kung iyon mamarapatin, no. Kasi ayon yan sa Article 7, Section 12, na dapat malaman ng publiko kung ano ang kalagayan ng Pangulong Bongbong Marcos, kung siya man ay may sakit o kung siya man ay may seryosong illness, no, Dr. J, yan ay napaka-importante. Yan ay nakasaad sa konstitusyon, no, Dr. J, no. Tapos siyempre, dapat talaga very clear ang komunikasyon para naman maiwasan natin itong mga chismis, no, spekulasyon. At lalo na yung mga marami. Alam mo, Dr. J, no, hindi natin masabi, no, maaring marami na diyang, alam mo, maraming nangangarap kasi, siyempre, no, marami nangangarap, no, sa ibang pathway, no, baka mamaya nakakapag-isip na tuloy na nagpaplano na sila ng maaring destabilisasyon, no. Pero kaya nga dapat napaka-importante na maliwanag, no, liwanagin at sabihin kung anong katotohanan, no, nakalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ako yan talagang vital, kailangan na ang palasyo, Malacanang, ipaliwanag sa taong bayan. Kung talagang wala, kasi sinasabi naman nila na walang katotohanan yung mga aligasyon na yan. Pero kasi nasa media, nasa social media. Kaya hindi natin alam na ngayon kung kung nagsasabi ba ng totoo itong sa social media, kasi naging viral sa social media na kumalat.
tayo naman dito sa programa natin, hindi basta-basta tayo naniwala sa mga ganyang mga sinasabi sa social media, pero responsibilidad din naman natin na magtanong kung yung mga lumalabas na yan na mga post nila sa social media, sa YouTube, sa Facebook, ay kung may katotohanan, Dr. Ar. At karapatan rin yan, no, ng mamamayan, no. Karapatan yan ng bawat Pilipino na malaman, Dr. J, no. Dr. J, maiba ko, no. Bukod dito, gusto kong malaman, gusto kong pag-usapan natin kung ano, no, kung sakasakali man na talagang incapacitated ang isang presidente, no, lalo na kung presidente ng Pilipinas, no. Nabasa ko, Dr. J, merong iba't ibang paraan ng pagde-declare nito, no. Maaari pala to, Dr. J, na ano, no, ang Senate President as Speaker of the House ang magdeklara nito, no, sa publiko, no. Yun yung tinatawag nila na voluntary na declaration. At meron din naman tinatawag na involuntary declaration na kung ang mayorya ng gabinete ng isang pangulo, lalo na sa Pilipinas, ay magpapadala ng written, dapat ito'y written na declaration sa Kongreso, no? Ibig sabihin, Kongreso ito'y upper at lower house, Dr. J, no? At ang nangyayari, kung ang presidente ay talagang incapacitated, no? Ibig sabihin, Dr. J, yung vice presidente, siya talaga immediately nag-a-assume, no, ng powers and duties as acting president, supposedly, Dr. J, no? Hindi ako nagkakamali. Tama ba yan, Dr. J? Kung incapacitated siya, anong klase ng incapacity? Comatose? Depende yan sa ano na. Pero maliwanag yan sa konstitusyon natin na pag ang Pangulo ay incapacitated, maliwanag yan. Kahit tingnan ninyo sa konstitusyon, ang mag-a-assume kaagad yan is the Vice President. There is no other person that could take the presidency kundi ang Pangulo, ang Vice President ng Pilipinas. Tama. Maliwanag. Yan yung tinatawag nila na, o maaaring tawagin natin na permanent disability, no? Permanent na hindi magagawa ng Pangulo, no? Kung sino mang Pangulo yan ng bansa, yung kanyang trabaho, no? Bilang Pangulo nga o Presidente, no? So yun, Dr. J, no? So kung maaaring kung nakikita ko, kung hindi ako nagkakamali, kung ang Presidente ay nag-undergo o is undergoing a medical procedure that will incapacitate him for a certain time, ang Vice Presidente ang magiging acting president for the moment. Kasi ang magde-declare ng incapacity dyan, kung ano ang sasabihin ng doktor, ng attending physician. Kunwari, kung comatose, di pag kumatos ang isang tao, wala siyang malay, hindi alam kung kailan babalik ang kanyang tamang kaisipan. Di natural na incapacitated, yun ay Vice President kaagad ang upo bilang Presidente. Walang kaduda-duda yan dahil yun ang nakalagay sa ating konstitusyon. Ngayon, ang isa diyan sa may mga cancer, kunwari, kung ito hindi natin sinasabi na totoo itong mga balita na si Presidente Marcos ay may colon cancer, ay kung may pain yan, at sinasabi doon sa nabasa ko sa Facebook na metastasis. Pag metastasis, ibig sabihin kumalat na sa buong katawan. May nararamdaman na pain o sakit ang tao na may cancer. So nagtitake yan ng morphina. Yung morphine, pare, yung di ba nire-resita ng pain management ng morphina. Pag nag-take ang tao ng morphina, wala siya sa tamang kaisipan. Naliliyo siya na gusto lang matulog. So incapacitated din yan. So nasa doktor siguro yan na malalaman natin. Ito ay sinasabi kung totoo, ano? Kasi ito ay haka-haka social media, ito ng mga posting na nililiwanag lang natin na baka sabihin lang na sinasabi natin na si Presidente Marcos may sakit, ano? At pinabulana naman ng Malacanang na wala daw.
So, alam nyo, ito'y ang talagang mag-assume ng presidency diyan is si Sara Duterte. Doktor. Totoo yan. Bago tayo magpatuloy, Dr. J, mag-station break muna tayo. Okay. May paninindigan sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po, 2:30 ng hapon at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD, 1098 kHz sa inyong mga talapitan. Dr. Doktora, J, bago tayo magpatuloy, mag-message labang sa akin yung isang kaibigan natin, yung si Sir Robbie. Si Sir Robbie Torres, siya yung Dr. J, siya yung nag-ooperate nung sinabi ko kanina na P2P, mula Batangas hanggang dyan sa sa may airport, sa may Terminal 3, Dr. J. Sir, magandang hapon po. Yan, sigurado yan sila, Sir Robbie, Dr. J, yan, sigurado isa sa may pinakamalaking epekto sa kanila. Apektado talaga sila ng krisis nito, lalo na sa mga yung pagtaas ng pagbulusok at ng presyo ng petrolyo. Ano bang mga unit na ino-operate nila diyan? Naku, si Sir Robbie, si Sir Robbie Torres, matagal na nating kaibigan yan, Dr. J. Ang mga bus na ginagamit niyan, Dr. J, alam mo, Volvo talaga, no? Volvo. Siya ang official na exclusive distributor ng Volvo buses dito sa Pilipinas. Kaya magaganda ang unit niya. Very comfortable sumakay, no? Top Alam of mo, the line ang Volvo. Hindi na nga ako nagpagas lang ako pero hindi ko ginagamit. Ako'y sumasakay na lamang ng mga point-to-point buses na yung mga sa ilalim ng management ni Mr. Torres. Kaya Sir Ruby, magandang hapon po. Yung Volvo, Sweden at ang gagawa niyan. Sweden. Dr. J. Mga Sweden. top, mga magagaling na mga truck yan ang Volvo. Sweden Alam mo, gawa. Dr. J, maaari nga siguro na naisip ko lang, nung minsan nakapagkwentuhan kami nito ni Mr. Torres, meron siyang idea, Dr. J, dito sa nangyayaring krisis natin, kung paano ang maaaring gawin ng ating gobyerno, para matulungan rin itong transport sector, lalong-lalo na itong mga operator ng mga regular na bus lines at yung point-to-point. Alam mo, very convenient kasi itong point-to-point. Ako, ito na lamang talaga ang sinasakyan ko. Sa totoo lang, hindi ako MRT, point-to-point. Iyon naman ang solusyon kasi dito sa crisis, katulad yan. Ang problema sa Pilipinas, wala tayong masyadong mass transport system na maayos. Ang ating mass transport system, 1946 pa na design. Bakit ko nasabi? 1946. Jeep pa rin hanggang sa ngayon. Ang jeep na yan, 1946 pa yan, yung mga surplus na ginamit ng mga Amerikano na imbes na ibalik sa Pilipinas, pinagbibenta nila para gawing transport dito sa Pilipinas. Nung araw, naalala ko pa yan, apatan lang yung mga jeepney nung araw. Yung autokalisa ang tawag nila. So yung mga Willys Overland, Baldwin Head, merong flathead na mga makina yan na di gasolina. So yun ang ginagamit. Hanggang ngayon, jeep pa rin ang ating mass transport system. Samantala sa ibang bansa, pulos na train. Pumunta ka sa Taiwan, sa Taipei, pulos train ang ginagamit nila. At bus na malalaki na sinasabi mo kanina na P2P na yan. Parang BRT yata yan, Dr. J, kung tawagin nila. BRT. Sa Hong Kong, pumunta ka, ganun din.
train din, bihira ka makakita ng traffic doon ng mga private vehicles. Oh, sa Singapore, ganyan din ang gamit nila, bus at saka train. So tayo kasi hindi na gusto na i-modernize, panahon pa ni Pangulong Duterte, i-modernize ang jeepney. Maraming tumututol. At naglabas pa nga sila ngayon ng modern jeepney na naka-design sang-ayon doon sa kung ano ang laki, lapad, at taas ng bubong ng napakapangit ng design na yan. Ano? Andun yung mahal nila ang jeepney, pero hindi na 21st century na ngayon. Hindi na ito yung 20th century na pwede pa sa... Kaya tayo, ganyan ang nangyari sa atin ngayon. Marami pa rin gusto gumamit ng private vehicle kahit na ganun kataas ang presyo ng gasolina at saka diesel fuel dahil wala tayong maayos na mass transport system sa Pilipinas. Ako, Dr. J, alam mo, dito sa programa natin, marami tayong diskusyon na ginagawa at hindi lamang ito puro politika. Dahil kung ito naman ay makakatulong din sa ating gobyerno, lalo na mga bright ideas, napakarami niyang bright ideas, hindi lamang sila nabibigyan ng plataforma para i-discuss itong mga bright ideas nito. Mas maganda yata imbitahan natin to si Mr. Robby Torres. Ito ay maraming bright ideas, Dr. J. Siguro imbitahan natin sa isang araw. Tingnan natin kung available tayo ngayong linggo diyan sa istasyon mismo. Sige. Para ma-share naman ni Mr. Torres kung ano naman yung kanyang mga alam mo yung mga ideas, alam mo yung maraming bright ideas maaaring makatulong ito sa gobyerno. Unfortunately, sana hopefully maging open din ang ating gobyerno dito sa mga suggestion ng mga yung mga kumpanya o mga players na ito, hindi lamang sa transportasyon, Dr. J, pati na rin sa iba't ibang industriya, dapat open ang ating gobyerno sa mga ganyang bright ideas, Kaya imbitahan natin yan, i-message natin yan si Mr. Torres, Yung mga ganyan na mga transport operator, malawak ang karanasan yan sa pagdating sa transportation. Maraming mga ideya yan. Kaya lang madalas dito po sa atin sa Pilipinas, ang kinukuha na mga sekretary, kunwari sa Department of Transportation o Department of Agriculture at marami pa na mga departamento natin, karamihan dyan political appointee. Hindi sila kumukuha talaga ng mga talagang may karanasan na katulad dyan sa transport sector. At hindi ko alam kung sila nagkukonsulta sa mga katulad yung sinabi mo na si Mr. Torres dahil yan ay operator ng bus system, bus transport. Malawak ang karanasan yan. At maraming ideya yan na dapat meron silang consultation na gagawin sa mga ganyan na mga may karanasan sa transport, doktoral. Totoo yan. Sana nga lang kung may mga ganyang public consultation, sana hindi lang drawing, Dr. J, kasi nakita natin na napakaraming bright ideas kahit sa public works, kaya lang ang nagiging problema, nauuna kasi yung bulsa yun ang nagiging problema dahil inuuna yung bulsa, dumadami ang basura, pag maraming basura, walang mabiling trash bag, bumibili ng maleta. Yun ang nagiging problema natin dito sa kasalukuyang gobyerno natin, sana po ay pakinggan natin ang boses ng mas marami, yung mayorya, hindi lamang po yung mga kasama nyo dyan sa opisina. Naalala ko yung sinasabi mo, talagang political appointees. Lalo na yung isa dyan, na si Bigote, Dr. J, na hindi nga daw marunong bumasa ng bill of materials at plano. Nailagay sa isang departamento na nangangasiwa ng
pagbuo ng mga kalye, tulay. Hindi daw marunong bumasa ng bill of materials yan Dr. J. No? Political appointee yun So, anong nalalaman nun? Kasi kung katulad yan, DPWH secretary ka, for example yan, kailangan engineer ka. Kahit civil engineer ka o mechanical engineer ka. May background ka sa engineering. Kasi pag nag-present sa iyo ng map ng plano, mayroon kang alam na marunong kang bumasa ng plano. Political appointee. Ganyan ang problema natin sa Pilipinas. Kahit ang Amerika, ganyan din ang United States of America. Nakatulad yan yung kanilang Department of War Secretary ngayon na si Pete Hegseth. That is yung National Guardsman. He is a major, no? Pero pag hinawakan mo yung ganyan kasensitibo na posisyon, dapat yan meron kang command. Isa kang general dati. Na malawak ang kaalaman. Anong nalalaman ng major sa strategy at taktika? Ayun alam mo, katulad sa atin, hindi ko minamaliit ang kakayanan ni itong DPWH secretary natin si Dizon. Pero alam mo, kung hindi ka, mahirap talaga nagampanan ang isang posisyon na wala kang expertise, na wala kang capability. Maaring sincero ka sa iyong trabaho, pero iba ang sincero Iba yung capable, may capability ka, doktorat. Totoo yan. Kaya nga parang naalala ko, Dr. J, sa isang balita napakinggan ko at nabasa ko rin naman ito sa social media na parang tinalakay sa Senado na ang mga appointees ngayon parang lumalabas puro acting, no, Dr. J, kasi bihira, hindi parang wala na nga ako nakikita na parang mga hearing o session ng Commission on Appointments no, hindi ko na nakikita kung dumadaan itong mga appointees na to sa Commission on Appointments, no. Kung ako correct mo ako kung mali ako, Dr. J, pero parang wala na akong nakikita, no. Kaya siguro nangyayari papalit-palit tayo ng mga commissioners o mga sekretaryo, no. Pero hopefully, no, kung papalitan man yung meron na namang pagpapalit o pagbabalasa na mangyayari si Pangulong Bongbong Marcos ay maglagay naman ayon sa kanyang kakayahan at skills at hindi lamang dahil sa politika, no, Dr. J. Hopefully, no, ganyan sana ang struktura ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa gabinete. Napaka-importante niyan, lalong-lalo na itong ngayon, no, napaka-importante na itong Department of Energy, no, na yun ay nabanggit ko na pagkatapos yatang sabihin itong sekretarya na wala naman tayong krisis, biglang iba naman yung naging pahayag naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung mga sinasabi natin. Ano ba ang totoo? Ito ba pwede ba natin itag na fake news ito? Kapag Department of Energy, hindi ko alam kung anong kakayanan, anong educational background ng sigarin na yan. Pero one fact is that she is a political appointee. So, nakapwesto siya dyan. Ngayon, wala, ang kailangan dyan, engineer pagdating dyan at mayroong experience sa pagpatakbo ng isang power plant. Para alam niya yung ins and outs of power generation, mga costings na yan, magkano. Alam mo, pagka may experience ka, madali mo magawa ang trabaho mo. Ngayon, may breaking news pare. May breaking news. Ombudsman, Cerimolia, seriously preparing plunder case versus Romualdez and Escudero. Ito breaking ito. May matanong ko lang, Dr. J, kailan ba magiging seryoso talaga si Ombudsman? Kasi matagal ko na, alam mo sa totoo lang, napakarami nagsasalita tungkol dyan kay dating sa Speaker Martin Romualdez. Hindi natin sinasabing siya ay totoong nagnakaw, no? Pero napakarami na kasing nagturo, napakaraming nagsalita, no? Pero
hindi naman natin ito sineryoso. Ngayon, siseryosohin na natin. Ano lang kaya, Ito. anong nagbago ang Babasahin isip ko natin? itong breaking news Kasi siguro nagkaroon ng habang nag-uusap tayo dito sa radyo, habang merong siguro ano tawag diyan, media forum si Ombudsman Remulla, no? Sinabi niya, they had been seriously preparing a case of plunder against former House Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero in relation to the budgetary process in 2024 and 2025. Remulla says they will file the case around May 1. Around May. Ewan ko kung... Dr. J, meron bang year? Meron bang year o buwan at araw? Kaya nga, hindi natin alam kung itong sinabi niya na to ay totoo o hindi. Kasi matagal na yan. Dapat noon pa siya nag-kuhan. Oo. May ilang buwan na yung dumaan. Dumaan na nga yung Pasko. Sabi nila bago magpasko, meron na. Wala naman. No? Ngayon, ito na naman, May 1. Hopefully, ito'y seryosohin na talaga ng ating ombudsman, no? Crispin Remulla. Abay, sir, matagal-tagal na ho kami nag-aantay kung ano ang totohanin at hindi. Dapat ho siguro, umpisahan na panagutin itong mga totoo na nagnakaw. Hindi natin sinasabi, Dr. J, na talagang involved dito si dating Speaker Martin Romualdez, lalong-lalo na si Senator Chis Escudero, no? Dr. J, no? Pero kailangan na imbestigahan. Ngayon, ako ay sasuggest ko, di ba nagpasa na sila, Atty. Baligot, ng statements ng 18 sundalo, Dr. J, sa opisina ni Ombudsman Remulla. Abay, sir, baka pwede niyo hutong baklat Abay, para naman po na yung mga nag-aantay, na mga nag-aabang, na mga Pilipino ay makita ho na talagang aaksyonan ho natin itong mga aligasyon na ito. Kasi Dr. J, no, ang nakikita ko dito, maaaring aksyon ito ng Ombudsman, maaaring din itong aksyonan ng ng Blue Ribbon Committee, no, ng Senado. Kaya lamang parang hindi pa yata na natatapos ang holiday ni Senator Ping Lacson, no, Dr. J, kasi parang wala pang balak na ito'y talagang magbukas ng mas husing investigasyon dito sa mga aligasyon nitong 18 sundalo. So yun ang kuwan dyan ngayon. Bakit nagbago isip ni Remulla na bakit gusto niya ngayon na parang magpapile siya ng kaso? Pero ang plunder case related sa budget. Paano ngayon mahihiba yun? Hindi, nakalagay sa breaking news related sa budget, hindi sa kwan, hindi sa ninakaw Hindi sa basura yan, hindi sa kickback. Hindi sa basura, budgetary process in 2024. And paano mo maging plunder ito? Kasi ang plunder, nakinabang itong dalawa na to kung na-involve sila sa pagnanakaw. Yun ang dapat yan na mapatunayan. Yun ang sinasabi ko. Budgetary process, paano mo ngayon ma-involve itong dalawa na to sa budgetary process? Kasi hindi lang naman silang gumawa ng budget. Totoo. So kung sinasabi natin budgetary process, Dr. J, yung mga nagprepara ng budget, di sama na natin lahat ng mga bumoto. Di ba? Nagbumoto ng yung pumirma. Pumirma, no, para sa budget na ito. Ibig sabihin pag sinuman natin yun, iaakit yun hanggang kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba, Dr. J? So, dapat liwanagin ng ating Ombudsman, Crispin Remulla, kung ano ba talaga ang i-cover ng mga kasong ipapile niya laban kay dating Speaker Martin Romualdez at ang ngayong Senador Chis Escudero. At kung mamarapati ng ating Ombudsman, sir, hindi lamang po ang itong inyong dapat imbestigahan at kasuhan. Aba, isang katutak ho ang napangalanan, pare-parehas ang napangalanan
na dati ni nung mga mag-asawang Diskaya, no, Dr. J, no. Hanggang doon sa sino tong kaulo ko na medyo manipis rin ang buhok na engineer ng DPWH, nakalimutan ko pangalan niya. Bukod doon, pinangalanan din niya. Bukod doon sa pagpapangalan niya na yon, pinangalanan din nitong 18 sundalo. Pinangalanan din ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa. Di ba, Dr. J? Daming ang turo. No? Hindi lamang tinuro itong si dating Speaker Martin Romualdez. Sir, napakarami pa po siguro na dapat po yung imbestigahan mabuti at kasuhan rin po. No? Hindi lamang po itong dalawang taong nabanggit dito sa breaking news po, Dr. J. No? Kasi tinitingnan ko sinasabi, budgetary process. Paano mo ngayon makasuhan itong si Speaker Romualdez at saka si President Escudero kung budgetary process? Budget yan eh. Hindi naman sila ang kung ang kaso na ipapile mo sila dahil doon sa mga scam na tumanggap sila ng allegations, na tumanggap sila ng malita, ibang case naman yun. Pero kung itong budgetary process, hindi ko maisip kung paano niya gagawin na ito'y act of Congress ito na pinirmahan ni Pangulong Marcos itong budget na ito. Yun nga kasi parang pagka hindi ko sa sinasabi mo, Dr. J, sa nabasa mo, parang lumalabas lamang sila ang nagmanipula ng budget noong 2024, no, at maaaring ng 2025. Pero sa totoo lang, hindi naniniwala ang taong bayan na dadalawa lamang ang tao sa likod ng mali-malitang basurang yan, no, Dr. J, no. So dapat mas masusi ang investigasyon na gawin ng ating kailangan talaga imbestigahan nila sa Blue Ribbon Committee. Kasi ito budgetary process, parang nag-file ka nito sa Sandigan Bayan, pagka ang mangyayari diyan. Pag nag-file ka sa Sandigan Bayan yan, baka i-dismiss lang din ng Sandigan Bayan na wala namang kaso. So yun, alam nyo, dapat linawin ngayon itong si Ombudsman Remulla kung anong ibig sabihin niya na papailan niya ng plunder in relation to the budgetary process in 2024. Wala namang ninakaw doon. Nakalagay na ninakaw nila yung budget. So parang minanipula lang. Parang gano'n yung lumalabas. Minanipula nila. Oo. Malabo Kaya yan. lang kung budget process, tama yung sinasabi mo. Di ba nag-uumpisa yata yan sa Department of Budget and Management, no, Dr. J, no? Tapos aakyat yan sa Kongreso. Tapos aakyat yan hanggang sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang kung titignan ko, Dr. J, di ba parang, ibig sabihin ba sabit lahat, no, dito sa yun na nga manipulasyon? Yun ang aking tanong. Pero dapat liwanagin nga ni Ombudsman Crispin Remulla, ano ba talaga, sir, ang kaso? Ano ba yung sinasabi niyong plunder? Ano naman ito, di ba, Dr. J? Kasi otherwise, ganito na naman mangyayari. Parang spekulasyon na si Pangulong Bongbong Marcos ay may stage 4 colon cancer. Kasi magkakaroon na naman ng spekulasyon kasi hindi na naman maliwanag at hindi na naman buo ang naratibo ng pagpapile ng plunder nitong ating Ombudsman Crispin Remulla, no? So, ayan na, sir, magkakaroon na naman ng spekulasyon, mabalik tayo, no? Ganun na naman ang mangyayari, parang yung nangyayari ngayon na mga spekulasyon tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos, Dr. J, no, na sinasabi nila nga, yun nga, tama yung sinabi mo. Ngayon lang, tumitingin ako dito sa aking laptop, no, nababasa ko nga, puro stage 4 colon cancer. Yan. Kaya kasi yan na nangyayari pag hindi kasi kumpleto yung naratibo at hindi talaga na-address, no? Kasi kung hahayaan lang natin na at tahimik lamang tayo, mabuti na lang si Tita Claire, no, kanina sa kanyang sa kanyang pagsagot dun sa isang interview niya kanina lamang, sinabi nga niya
ngayon daw, no? Ngayon daw, parang ngayong araw na to, Dr. J, magkakaroon daw na parang oath-taking sa mga vice mayor. Hindi ko lamang alam kung tungkol saan ito. Pero mag-a-appear daw si Pangulong Bongbong Marcos doon. No? Mas maganda yan na makita ng taong bayan na siya nga ay normal at healthy, Dr. J. Alam mo kaysa naman na pare-parehas tayo nagkakaroon ng spekulasyon at anungan tayo, ang social media, ang mga vloggers, ang mga nasa mainstream media, dapat po kasi, kasi ang aming misyon, dapat po maikwento namin sa bawat Pilipino kung ano po ang katotohanan sa likod ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan para to dispel the doubt ng mga Pilipino, lumabas si Pangulong Marcos, magpakita siya. Wala namang masama kung may sakit siya. Sabihin na lang natin, yung sinasabi nga nila, diverticulitis, yung hindi naman cancer, diverticulitis yung sinasabi. Kaya kung talagang kahit alam mo, walang tao na hindi nagkakasakit. So kung may sakit siya o wala, hindi magpakita siya sa taong bayan. Kasi ang spekulasyon sa ngayon, dahil hindi siya nakikita, dahil yung sinabi mo nga, yung pinost nila na mga litrato ng pamilya niya sa Facebook, nakita ko naman yan at doon batang-bata pa siya, kahit na yung mga anak niya batang-bata doon So yan ay hindi naniniwala ang tao sa ganon, na yan ay hindi current ang kanyang nailagay ng mga larawan doon sa kanilang posting. So nagdadagdag yan, Dr. R, sa pagdududa ng taong bayan. Yun nga, Dr. J. Alam mo, Dr. J, hindi lamang tingin ko, hindi lamang pagpapakita sa camera ang kailangan na gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kanya mismo, siya mismo, kung wala naman siyang ganito sakit, siya mismo, i-deny siguro dapat ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasi para sa kanya na mismo nang galing, Dr. J. Kasi nga, dahil minsan may iba yung mga statements, no? Katulad ng sinasabi ni ating PCO Dave Gomez, no? Maraming fake news. Sir, mabanggit ko lamang, marami rin naman itong conflicting na mga statements na kailan lamang nangyari na, no? Dr. J, no? Katulad na lamang itong nakakapit doon sa ating krisis, no? Sa petrolyo, no? Sir, meron po mga ganyang mga magkakaiba o inconsistent na mga statements. Ito iba ay matatawag natin na fake news. No? Kaya nga, Dr. J, mabalik ako, dapat si Pangulong Bongbong Marcos, sabi siya mismo, sabihin niya sa camera, ako po yan, malakas, at wala akong sakit. Kung ano po yung nasabi po na sakit ko, yun lamang po, at patuloy po ako nagagamot. At least, maalalaman ng taong bayan, ano talaga ang kanyang kalagayan. So yun ay nasa sa Pangulo yan kung gusto niyang ilabas ang katotohanan, no? At ipagpakita sa taong bayan. Pero habang hindi nangyayari yun, andun pa rin ang pagdududa ng publiko at lalong-lalo ng kanyang mga kalaban, doktora. Kasi ang naglalabas ng mga ganyan, ng mga fake news na ganyan, o kung ano man yan, o kung walang bahid ng katotohanan, madalas yung mga kalaban sa politika ni Pangulong Marcos. So, wala na tayong oras. Oo nga, matatapos na po ang aming oras. Kami po ay magpapaalam muli. No? Ito po ay si Dr. R. Magsama-sama po muli tayo sa Miyerkules. No? Miyerkules ay ika-8 ng Abril. No? Ganap na alas 2 hanggang alas 3 po muli sa ating programang The Truth Doctors on Air. Hindi po kami nagbabalita ng fake news. Gusto po namin malaman ng taong bayan ang katotohanan sa mga balita. Lalong-lalo na mga kailangan natin, Dr. J, iwanagin, lalong-lalo na very indulged ang mamamayang Pilipino sa social media. So, kailangan natin ibalita kung ito po. Kaya aming pong panawagan sa palasyo, ganun rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Sir, inyo na nga pong sagutin ang para po wala na pong haka-haka at mga spekulasyon na lumabas sa social media. Inyo pong sagutin kung kayo po talaga ay may sakit o wala. Okay, at sa panawagan na yan, of course,
Ang hinahanap lang naman natin dito, ang katotohanan. Ito yung likod, Dr. J, sa programang sa pangalan ng aking kasamang doktor at kami magpapaalam pansamantala. At maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang hapon po sa inyong lahat. Mabilis ang headline pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo.